Hi, ako si Slotch at ito ang aking kwentong giting-giting. Maaaring tulad ko, madalas ikaw ay solo joiner. Hindi ka seasoned or advanced mountain climber or feeling mo matanda ka na. At hindi ka pa ganon ka hardcore into physical fitness pero nangangarap kang akyatin ang bundok ng giting-giting. Maaaring ang video nito ay para sa iyo. We made it here to Mount Giting Giting! Yay! Hi guys! Today is Sunday, April 19, and schedule ko going to Mount Giting Giting is April 21 to 23. And because I don't have a ticket to reserve in advance, I needed to go 1 day in advance kasi nga chance passenger lang tayo, so mahirap na. So ito na nga, dahil wala tayong short ticket pagdating ko dito, it's Sunday, wala pa lang Sibuyan na biyahe na rekta via the Star Line. So, kaya naman, ang ruta na pinili ko, there are two options actually. You go to Lucena, and then, ang challenge mo lang from Batangas to Lucena is that when you arrive at Lucena, you don't know kung meron ding biyahe. So, unlike with the second option that I took, mas malaki, kumbaga mas may sure na biyahe lang. So, I took the Udyongan route. So, from Udyongan, sasakay ng pagbaba ng Udyongan, from Batangas Port, puntang Udyongan, it will take 8 to 9 hours, and then from Udyongan, sasakay ng van or bus pa San Agustin, that will take 1 to 2 hours, and then another 4 hours naman from Agustin to Arenas, to Sibuyan. Practical tip number 1, huwag magdala ng mabigat na dalahin dahil maraming lakarin. Sa case ko, 9 kilos lang ang dala ko. Kung tutuusin, mabigat na to dahil meron akong dalang tent na good for 2. Tapos, pumili pa ako ng 6 liters of water equivalent to 6 kilograms. All in all, 15 kilos ang pinabuhat ko sa porter, equivalent to 4,000 pesos porter fee. Magdala sa higit na sasapat na cash dahil lang bayad sa port area, sa orga, at ang ipang-aabot mo sa tricycle driver, sa tip mo sa guide and porter, lahat ito ay cash basis. Malaking tulong na alam ng pamilya at mga kaibigan mo ang planong pag-akit mo sa pinakamahirap na bundok ng Pilipinas dahil sila ang support system mo. Sa case ko, when I posted about my plan going to Sibuyan, I found out that one of my mentees during college days are actually residing in San Fernando in Sibuyan Island. Siya ang tinuluyan ko ng mga panahong nagbago ang schedule ng ferry dahil sa krisis sa gasolina. Hi guys, it's 3:30 a.m. It's April 20. So I took ferry from Batangas Port going to Odeon. So from Odeon, I took van worth 300 pesos going here in San Agustin. So this is San Agustin. And the next schedule is 7 a.m. So we're going to wait muna. And from San Agustin, I guess yun nga, Pasibuyan na yung ferry. Yung saan mong gagaling yung sasakyan natin ferry in a while. Not really in a while kasi 7 a.m. pa. So this is an optional route. Yung iba nag-Lucena. So this is an option kung walang direct to Sibuyan. At least may options. It's just that it's more expensive, mas maraming transfer, mas nakakapagod, and mas mahaba yung time, travel time. Tanghali na rin ang narating namin ng Sibuyan Island. I must say this is one of the most rich and underrated places in the Philippines. Halos kompleto na mula karagatan, kabundukan, malalawak na farm, magandang daan, at ito nga papunta kami sa pinakamalinaw na ilog sa buong Pilipinas, which is Cantingas River. Isa sa mga dahilan kung bakit nahihilig ako sa kalikasan, pag-akyat ng bundok, at ang paggala ng ako lang mag-isa ay ang pagkakataon na tumuklas ng maraming bagay. Isa dito ay ang pagkilala sa kasaysayan, kultura, at mga storya mula sa prominente at mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Pero higit sa lahat, mas natutuklasan ko ang sarili ko at ang Diyos na pinaniniwalaan ko. Lampas alas 5 na madaling araw nang nagkita-kita kami sa port ng Sibuyan. Dito ko nakilala ang 8 magkakaibigan na makakasama ko sa susunod na 3 araw at 2 gabi. Tumaan kami sa DENR para sa orientation, submission ng fee, form at ng medical certificate. Halos mag-aalas 12 na nang matapos kami sa DENR at umpisahan naming bagtasin ang lakbayin papuntang Mount Giting Giting.
Sa totoo lang, hindi naman ako pala inom ng tubig, pero dahil summer ang April month at mataas ang altitude ng bundok ng Giting-Giting, kinulang ang 6 liters ko. Sa kabuuan, 10 litro ang naubos ko sa buong 3 araw. Salamat sa ilog na to. Isa sa pinakatamang desisyon na nagawa ko ay kuhanin ang serbisyo ng porter at ang dalhin lang ay ang running or trail bag na ito kasama ng aking trekking pole. You need a strategic and responsible preparation here. From physical to the essentials and health condition, kailangan din paghandaan ng emotional, spiritual, and most importantly, the mental strength. Hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito ay magkakaroon ako ng untimely menstruation period on the first day of our trekking, and that what makes it more difficult for me. Yung papunta ng aming campsite, which is Mayos Peak, ang pinakamadaling parte sa kabuuang trekking. 2 hours delayed ako nang nakarating because of my physical pain. Traverse Trail from Tampayan to Olango exit ang pinili ng mga kasama ko. Sa umpisa ay nagdesisyon akong mag-back trail, pero nung paakyat na kami ng summit dahil sobrang kapal ng Merrell shoes ko, ikinabahala ko ang magiging resulta ng pagbaba ko pabalik ng Mayos Peak. Kaya naman, pinilit ko nang tanggapin na magiging kapalaran ko ang traverse trail na ito. Sobrang dami kong iniyak sa kabundukang ito. Yung inaakala kong tapang na meron ako, hindi pa pala sapat. Guys, we made it here at Mount Giting-Giting. Nakakaiyak. Thank God for the clearing. Thank you sa mga kuya ang guide. Praise God. This is so beautiful. And it's so hard. Mahigit 100,000 hakbang ang naibigay ko sa kabundukang ito, paakyat at pababa. Pero sa totoo lang, sa bawat hakbang na yun, may katumbas na panalangin. At sa bawat panalangin, naramdaman ko ang pagsagip at proteksyon ng Panginoong Hesus sa akin. Hindi lang kababaan ng puso ang natutunan ko sa kabuuang journey na to. More than ever before, I have never appreciated life this way. Habang ang mga kasama ko ay nakuha ng 16 hours ang pag-akyat ng summit hanggang pagbaba, ako naman ay non-stop 24 hours na naglalakad. It was so difficult. It was so humbling. But I have felt the nearness of God in every step of the way, especially that He has sent me a very good and compassionate tour guide. While it only took them 28 hours in 3 days for them to reach the summit and descend from it, it took me 41 hours to complete it. Life is a climb, but it is not a marathon. Regardless of the pacing, the timing, or the ways, what matters is you will finish the climb.